Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pahayag ni VP Sara na, nagpapasalamat siya kay Bongbong Marcos Jr. na dahil sa ginawa niyang pag-aresto at pag-kidnap kay PRRD dinala sa Netherlands. Nakatulong sa relasyon nilang mag-ama. Nagkaroon daw ng kapatawaran. Okay? Pag-abot nakarating sa Pangulo, sabi ni Yusek Claire Castro, ang response daw ng Pangulos, glad I can help. Glad I have help. Basta natutuwa daw ang Pangulo dahil nakatulong. Nagkaroon ng renewed relationship yung mag-ama. Ngayon, ang mga media sa Netherlands, tinanong nila ulit si VP Sara, anong masasabi niya? Yung sagot ni VP Sara ito, GMA News Online. VP Sara, Marcos didn't understand sarcasm on gratitude for renewed relationship with Dad Rodrigo. Hindi daw nakaintindi ang Pangulo. Kulang sa pagkaintindi. Otso-otso ba? Nasabi ni VP Sara, yung sinabi niyang papasalamat siya kay Bongbong Marcos, sarcasm. So, tinignan ko ang meaning ng sarcasm. Sa Tagalog, kung sarcastic is nakakauyam, nakakasawa, nakakairita. So, negative ang sarcasm. Ang sarcasm, sa definition is the use of irony to mock or convey contempt. Example in a sentence, his voice, hardened by sarcasm, could not hide his resentment. Pag nagsasalita tayo at may galit sa ating puso, hindi mo maiwasan. Yung boses mo, sarcastic na ang dating Merong patama, may pasaring, may kahulugan yung sabi mo. So, binabaliktad mo lang, kagaya itong kay VP Sara, sinasabi niya na pasalamat ako kay Bongbong sa ginawa niya sa tatay ko dahil nagkaayos na kami, nagkaroon kami ng enough time to talk. Panunuya panunuya pang-uuyam lang yun. So, hindi niya naintindihan, sabi ni VP Sara. Okay, basahin natin ito. Hindi niya, ito yung sabi niya sa mga reporters sa The Hague. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. So, yun. Kasi sabi ng Pangulo, glad I could help. Ang tanong, yung bang glad I could help, talagang nanggaling sa Pangulo o opinion lang ni Yusek Castro? Hindi natin masyur. Anyway, ganyan kung magsalita ang mga Duterte, si PRRD o si VP Sara, double-edged yung kanila, may double meaning. Kaya ako kung minsan, lalo na si PRRD, pag nagsasalita, tinitignan, I read in between the lines. Kasi may mga ibang meaning. Ganyan yung mga tao na mahilig sa yung chess master pa kung ano. May mga sinasabi, kaya lang they are just testing the waters. So, binasa ko ang mga comments. Yun daw, glad I could help, sabi, parang sarcasm din. Panunuya o pang-uuyam din ni Bongbong Marcos. Sarcastic din ang dating. So, ano ba? Nangyayari? Batuhan na lang ba ng ganyang maanghang salita? Ano na lang mangyari sa ating bansa? Nakakapanghinayang. Sayang na sayang ang political capital nilang dalawa.
Yung nanalo sila noong 2022, halos lahat, yung 32 or 31 million umaasa na yung political capital nila is gagamitin nila para bayan babangon muli. I never expected na ganito ang mangyari. Yung unity magigiba, magkakaroon ng divorce. Sayang. So, bakit ba nangyari ito? So, nakakaya na tayo sa buong bansa. Pinag-uusapan tayo, bakit daw ipinagkanulo natin ang dating Pangulo. Very clear naman ang pronouncement ng Pangulo. Walang jurisdiction ang ICC sa atin. Wala na. Tapos, biglang baliktad. Wala daw political, itong ginawa nila. Basta lang, dahil sinunod lang daw nila yung obligasyon sa Interpol, itinurn over. Kaya ang ICC, nagsalita yung spokesman, sabi niya, we have nothing to do with former President Duterte. It was the government of the Philippines who surrendered him to ICC. So, tinanggap lang din. Niwala ba tayo na walang political consideration na involved? Ay, huwag niyong lukihin ng Pilipino. Anyway, nangyari na yan. Tatanggapin na lang natin. By the way, si BP Sara, nabanggit din niya na she is ready to come back. Uwi na dahil tapos na lahat yung kanyang dapat gawin doon. Kasi marami nang bumabati ko sa kanya na vice presidente daw siya, kailangan niyang umuwi. Ayun, uwi na. At so humanda sila dahil she's back with the mission. Ano yung mission? Ibangon muli ang dignity ng ating bansa. Ibangon muli ang nasaktang yung hope ng bansa. To me, ang tanging pag-asa natin na bayan mabangon muli is ang ating BP Inday Sara. Yun lang, magtulungan tayo sa Mayo 12 na eleksyon, straight PDP laban tayo dahil napipintong impeachment trial. Dapat maraming PDP laban na senador na manalo para malusutan ni BP Inday Sara ang impeachment trial at 2028 presidente na siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is pinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mauna ni ang ihatag sa tikalaan nga yero. Oh, pati naman. Sulod. Sige, oyang ko tiga. Oh, bakit masama ka anak kay Sin? Ang mauna ni nga balay ang hatagan namo og yero. Og mauna ni ang natagaan namo og yero, og mauna ni ang mga bulsot sa ilangero og makita nato nga gisumpay-sumpay lang kay mga gabok na manggod ang ilangero. So karon abot na gyud ang ilang hero og nagpasalamat sila sa Ginoo. Angkol, unsa inyong maistorya angkol nga abot na ang inyong hero makaatop na mo og bag-o? Ako magpasalamat ko sa Ginoo. Oo. Kay nakaabot ang sin nga gihatag. Oo. So magpasalamat ko sa Ginoo nga maayo kay ang Ginoo ug kuwasan nga magpadayon ang inyong pagpanghatag. Oo. Kay daghang pa ang kinahanglan sa mga tabang. Oo, nga sama Salamat ninyo. sa Ginoo. Oo. Naghatag ang Ginoo sa amo og panalangin. Naghatag ang Ginoo og panalangin. Oo. Salamat kaayo. Oo, ug labi na ang nagtabang ini angkol. Oh, labira ang nagtabang ini Oo. pananginan sa Ginoo usab siya. Magdaghang pang iyang matabangan. Mm-mm. So karon
So mao na ni inyong balay angkol kung mag-ulan, so galisod na gyud mo kay labi na nga naa di ang inyong lungangganan. So karon mo na ni kabasa na ni o, basa na ni mo nilang kahimtang sa ilang balay. O lisod gyud sila kaayo. Ilang mga dingding in taon o kini nga balay. Kana pa gani di ako. Kagubaon na gyud. Ana dia. Oo. Okay, so mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang balay. So mora to angkol, salamat. Salamat sa Ginoo. Oo.